SB. Kuya SB, andito po yung trolley ko. Mas papatong ko sa likod? Opo. Sandali pa lang ako nagtotrolley eh. Medyo pagod na ako, ano, Pit ah. Lasanay po ako nga po, hindi na pagod eh. Pakibaba muna po lahat ng mga karga natin kasi may dadaan na tren ha. Okay. Okay, excuse lang, excuse. Grabe, ang daming nasunog oh. Para na siyang ghost town ngayon. Wala na mga tao. Kuya SB, sa dulo. Hanggang dulo pa? Ang unang regalo ng Dear SB sa'yo ay para matulungan niya kayo. Uy! Nanay! Patawag nga ng medic! Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo! Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Walang imposible sa taong may sipag at diskarte. Yan ang paniniwala ko bilang individual na bagamat lumaki ako sa hirap, naangat ko yung aking sarili dahil na rin sa pagpupursige at pagsusumikap. Ngayong araw po, nandito tayo sa may Riles ng Muntinlupa at makikilala natin ang isang trolley boy. Itong isang binatang to, dito ho nagtatrabaho, umulan, umaraw at nagbabanat ng buto para lang matulungan yung sarili niya at ang kanyang pamilya. Tara, kilalanin natin si John Erickson. Sa kahabaan ng Riles ng PNR o Philippine National Railways, matatagpuan ang ilan sa ating mga kababayan na isinusugal ang kanilang kaligtasan. Nagbubuhis buhay sa pagsusumikap, maitawid lang ang kanilang mga sarili sa pang-araw-araw na kahirapan. First time ko sumakay sa isang trolley. Ganito pala to, no? Mga pinagtagpi-tagping kahoy. May konting sariling gulong, lona. Tapos sipag lang at lakas ng katawan, pwede mo ng pagkakitaan. Iba talaga ang diskarte natin mga Pinoy. Bukod sa delikado, itinuturing din na iligal ang pagtotrolley o pagsisikad sa kahabaan ng Riles ng PNR. Noong 2018, binansagan pa nga ito ng isang foreign media bilang isa sa pinakamapanganib na paraan ng pagko-commute sa buong mundo. Pero aanhin ng trolley boys ang kanilang kaligtasan kung kumakalam naman ang kanilang mga sikmura. Nakakalungkot lang dahil magsasara na tong Riles na to at i-renovate ng PNR. Maraming trolley boys ang mawawalan ng trabaho. Yan ang misyon natin ngayon dito sa programang Dear SB at tutulong tayo ng isa sa mga trolley boys. Tao po! Sino po yan? Kamusta po kayo? Ay, tuloy po kayo. Nay, ako po si SB. Sam Versosa. John Erickson. Ako si Kuya SB ha. Kamusta po kayo? Okay naman po, sir. Anong itatawag ko sa'yo, John Erickson? Narinig ko may ibang pangalan dito. Pit po. 12 anyos pa lang si Pete na magsimula siya sa kanyang pagtotrolley. Gaya ng mga trolley boys na nauna sa kanya, kahirapan din ang nagudyok sa kanya upang sumabak sa mapanganib na mundo ng Riles.
Sa trolley, natutong dumiskarte sa buhay. Marunong ako sumadline kahit anong trabaho, napapasukan ko. Labag man sa kalooban ng kanyang ina na si Yolanda ang piniling trabaho ng anak, wala naman siyang magagawa. Lalo pat ang binata ang tumatayong breadwinner ng pamilya. Hiwalay na kasi sa asawa si Yolanda at bibihira lang ang pagpapadala nito ng sustento sa kanila. Una, ayoko kasi nga, natakot nga ako baka kasi madali siya ng tren. Saka medyo pumipang sa tenga, may mahina yung pandinig niya. KSB, andito po yung trolley ko. Sige po, KSB. Mas papato mo sa likod? Opo. O sige, subukan ko ha. 1, 2. Medyo mabigat nga. Uy, palakpakan pa. Okay. Tapos ilalapag po dyan. Yan. Okay. Ilalapag po sabay. Ako, wala sa ano. Sige lang po. Hindi pa kami nag-uumpisa. Ubus na lakas ko. Yan. Yun. Ito pala. Ito ba yung trolley mo? Opo. Ha? Pwede po nating subukan papunta doon po. Sige, turuan mo ako paano, ha? Sige po. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, sinuong namin ni Pete ang kahabaan ng riles ng Alabang Station. Kano kinikita mo sa isang araw? Minsan po, 400, 500. Pag kalakasan naman po, mabot naman po ng 600, 700. Eh, yung pinakamaliit na kinikita mo sa isang araw? 350 lang po. 350. Sapat na ba yun para sa pang-araw-araw niyo? Pwede na rin po, basta makakain na rin po kami. Ang kakarampot na kitang ito ang siyang ginagamit ni Pete para buhayin ang kanyang pamilya at pundasyon para sa kanyang pinapangarap sa buhay. Ano bang pangarap mo sa buhay? Kasi naman po ako eh. Gusto mo maging seaman? Alam ba na mga klase mo na nagtutrolley ka? Opo, yun na po. Anong sabi nila pag nagtutrolley ka? Okay naman po sa kanila. Bilib po sila. Bilib sila sa'yo? Oo, kasi kahit ako nabibilib sa'yo. Kasi ngayong hapon, tirik na tirik yung araw. Napakainit. Tiga lang po. Ha? Pero ang kanyang pagsusumikap na ito, minsay nakakasagabal rin sa pag-abot ng kanyang pangarap sa buhay. May mga bagsak din po. Sa hirap na rin po kasi. Minsan kasi absent po ako. Mahirap naman po kasi pumasok sa school ng walang baon. Kwento ng guro ni Pete, hindi maitatanggi ang malakas na ambisyon at matatag na disposisyon sa buhay ng binata. Gusto-gusto niya yung eagerness na makapag-aral, pero dahil nga sa lahat or medyo kapos sila ng family niya, kaya mas pinipili ang magtrabaho. Pinamulat lang namin sa kanya na mas importante na may hawak ang diploma. Sandali pa lang ako nagtutrolley eh. Medyo pagod na ako, Pete Sanay po ako. Ha? Hindi na pagod eh. Oo, hindi pa pinapawisan si Pete. Ako, pawis na. O sige, tuloy pa tayo. Wala pa tayo sa tulay. Sige po. Okay. Pero anumang lakas ng pangangatawan ni Pete, minsan na rin siyang dinapuan na matinding sakit dulot ng kanyang paglalagi sa kahabaan ng riles. Nadengge ho ako dito nun eh, sa trolley. Sa gabi po kasi yun eh, siguro sa mga lamok. Minsan nakakalunok ng lamok. Sagad na ako sa pagtutrolley, pero parang baliwala lang ang pagod na ito kay Pete. Kaya para makabawi ng lakas ang inyong Kuya SB, minabuti muna naming magpahinga bago muling sumabak sa riles. Naalala ko ng bata ako, ice tubig kami pag nagbabasketball. Astubog din po kami kapag nagbabasketball. Yun ang laro namin dati. Pag nung bata kami, pag nagbabasketball kami, ice tubig lang ang pustahan namin. Na-appreciate mo yung ice tubig, ganito, pagod na pagod ka. Marami nang tumanda sa pagsisikad sa kabaan ng riles.
Ilang kumakalam na sikmura na rin ang natulungang maitawid nito sa pang-araw-araw na dala ng pagsusumikap ng trolley boys gaya ni Pete. Pero ang discarding ito, tuluyan lang natuldukan bunsod ng pagsasara ng operasyon ng PNR nitong Marso. Mawawala po ang trolley ngayon eh. Siguro panghabang buhay na ho. Medyo rin ho kasi maraming mga pamilya na maapektuhan din eh. Bahala na ho. Kung anong meron ako, ayun na lang ay gagawin ko. Makahon ho kami sa kahirapan. Ayun lang ho. Makahon lang po kami. Laki ng sunog, mga kapatid. Sobrang init dito. Grabe, daming nasunog oh. Papansin mo, parang na siyang ghost town ngayon. Wala na mga tao. PSB sa dulo. Samahan mo ako mamaya ah. Sige Magbigay po. tayo ng mga tulong, okay lang ba? Okay lang po. Matapos ang saglit na pahinga, muli kaming sumabak sa pagtutroli ni Pete. Dito ko nasaksihan ang kalakaran ng mga trolley boys sa Riles, ang kultura ng respeto at pagbibigayan. Pero pag mas marami tayo, katulad yan, kakababa lang nung kabilang trolley, baba ng mga pasahero, kahit isa lang pasahero natin, tayo yung magstay dito. Bigayan lang din po. Bigayan lang. Sa buong biyahe namin ni Pete, kapansin-pansin ang ilang residente na nakatenga sa gilid ng Riles. Nagkukubli sa matinding sikat ng araw sa ilalim ng mga lawn at trapal, binabantayan ang kakarampot na kagamitan na kanilang naisalba. Matapos tupukin ng apoy ang barangay Alabang Muntinlupa City noong ika-17 ng Marso. Ang laki ng sunog, mga kapatid. Sobrang init dito. Ang laki na ng sunog. Grabe, daming nasunog oh. Papansin mo, parang na siyang ghost town ngayon. Hanggang Wala dulo na pa po mga yan. tao. PSB sa dulo. Hanggang dulo pa? Opo, hanggang dulo pa po yan. Buti hindi inabot yung bahay nyo. 3 compound po yan eh. 3 compound? Opo, Mariatige, Joaquin, tsaka Bautista. Hmm. Ito, ano na po ito, Joaquin. Laking pasasalamat na lang daw ni Pete dahil naapulan na ang apoy bago pa man ito umabot sa kanilang lugar. Pero para sa 900 pamilya na nasunugan, tila isang imposibleng kalbaryo ang muling pagbangon matapos maging abo ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa buhay. Hindi pwede sa inyong Kuya SB na pag-iwanan na lang ang mga kababayan nating nasalanta ng apoy dito sa Barangay Alabang Muntinlupa City. Kaya naman, agad akong umaksyon para makapag-abot ng tulong. Pwede siguro akong tumawag sa headquarters namin, magpadala tayo ng mga konting ayuda. Samahan mo ako mamaya ah. Magbigay po. tayo ng mga tulong, okay lang ba? Okay lang po. Alam ko may kaibigan din ako nakatira malapit dito eh. Ano pong pangalan niya? Si Yuri Dope, isa sa mga... At tiga-Wawa po yun. Taga-Wawa, isang sikat na rapper yon. Yuri! Kumusta? Kuya. Oh, ito yung kaibigan kong taga dito, si Pete, si Yuri, Yuri Dope. Ano, na-ready mo ba yung mga pinanda ko sa'yo? Nakaload na doon. Nakaload Pwede na? natin i-deliver. Tara. Ayun. Yung natitira niyang 20,000 na pang music video niya, ibibigay na lang niya sa mga kapitbahay niyang nasunugan dito sa may Alabang Muntinlupa. So yung inipon mo para sa music video, tutulong mo na lang sa mga kapitbahay mo rito, no? Oo, babalik naman yan. Iba din talaga tayo mga Pilipino, no? Mahirap ang buhay pero tuloy-tuloy lang. At kung may konti ka may tutulong, talagang tinutulong. Sinishare natin sa mga kababayan natin, lalo na pag may mga nasunugan. Handa na sana kami sa pag-aabot ng ayuda sa mga kababayan nating nasunugan nang biglang sumipol ang paparating na tren.
O malapit na yung tren. Mukhang kailangan muna natin ibaba lahat ng ano. Pamimigay natin. Baba muna natin. Pakibaba muna po lahat ng mga karga natin. Kasi may dadaan na tren, ha? Okay. Kinailangan maging listo at mabilis ang inyong Kuya SB sa pagbuhat ng sikad. Dito ko naramdaman ang kaba na araw-araw binubuno ng trolley boys gaya ni Pete. Nang masigurong ligtas na ang paligid ng Riles, itinuloy na namin ni Yuri Dope at Pete ang aming misyong makapagbigay ng pag-asa sa mga nasunugang residente. Salamat, SB, sa binigay mong biyaya. Malaking tulong to para sa amin. Maraming salamat po, SB. Napakabait niyo po. Maraming salamat po kasi lumayo sila dito para mamigay ng tulong. Bukod sa mga residenteng nananatili sa gilid ng Riles, nagpaabot din kami ni Yuri Dope ng tulong sa mga pamilyang kasalukuyang nakahimpil sa Pedro E. Diaz High School. Ito, personal na tulong namin mula sa programa ng DRSB. Sige, salamat. Welcome. Salamat po, SB, sa tulong. Thank you. Salamat, SB! At Alabang Elementary School. Salamat po sa DRSB. Malaking tulong po to sa amin. Maraming salamat, DRSB, sa tulong na binigay niyo sa bawat pamilya ng Alabang. Hindi man maitatayo muli ng aming naipabot na tulong ang kanilang napinsalang mga tahanan, naway makapagbigay pa rin ng kaunting kaginhawaan at pag-asa ang naipabot naming ayuda sa mga residente ng Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nasanay magsilbing pundasyon ang kaunting biyaya na ito para sila'y muling makabangon at makapagsimulang muli sa buhay. So, Pete, ang unang regalo ng Dear SB sa'yo para matulungan niya kayo. Uy! Ano po? Patawag nga ng medic. Kamusta, Pete? Okay naman po. Napakiramdam na katulong ka sa mga kapitbahay mong masunugan. Masaya naman po. Masaya ka? Nakakaagahan sa loob. Ayan, sige. Sarap sa pakiramdam, no? Masaya akong naibahagi ko kay Pete ang kagalakang hatid ng pagbibigay ngiti at pag-asa sa mga kababayan nating salat sa buhay. At matapos ang pagkakawang gawa, oras na para si Pete naman ang bigyan natin ng panibagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat, ha, Pete? Maraming salamat sa pagturo mo sa akin ng pagtotrolley. Alam mo, napakahirap ng ginagawa mo. Breadwinner ka ng pamilya mo, tapos pinagsasabay mo pa sa pag-aaral mo yung pagtotrolley mo. Nay, ano masasabi mo sa anak mo na nagtatrabaho araw-araw para sa pamilya nyo? Papasalamat nga po ako sa kanya dahil kahit paano nakakatulong siya sa pamilya namin. Sa kapatid niya na binibigyan niya ng pambaon araw-araw. So yung kinikita ni Pete, kanino niya binibigay? Sa inyo? Akin po. Pakabait na anak mo naman, Pete. Nakakatuwang marinig kung paano itinataguyod ni Pete ang kanyang pamilya at sarili. Gamit lamang ang lakas ng loob, pangangatawan at determinasyon sa buhay. Maraming salamat, Pete. At
tinuruan mo ako mag-trolley at pinakita mo sa akin yung araw-araw na ginagawa mo. Okay lang po. Actually, bilib na bilib ako sa ginagawa mo ngayon. Pinagsasabay mo yung pagtatrabaho mo, pinagsasabay mo yung pag-aaral mo, at ikaw ang bubuhay sa pamilya mo at nagpapaaral sa sarili mo. Ngayong araw, hindi lang sila yung tutulungan natin. So kami, may mga inihandang regalo para sa Pete at sa pamilya mo. Okay ba yan, Nay? Makatitiyak ako na ang mga sorpresang inihanda namin para sa kanya ay lalong magbibigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy sa laban ng buhay. So Pete, ang unang regalo ng Dear SB sa'yo ay bagong pedicab. Ayun. Yan ang kabuhayang package na ireregalo ko para pag nawala yung mga riles dito at wala ka ng trolley, meron kang pwedeng kabuhayan kasi yan ang hiniling mo sa akin kanina. Ito yung bago mong pedicab. Magsisimula pa lang sana ang pagbibigay pag-asa namin para kay Pete nang biglang para matulungan niya kayo. Uy! Nanay! Nanay! Upuan! 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 Juan! Oh, Nay! Okay ka lang? Nay! Nay! Si Nanay! Si Nanay! Juan lang! Tubig! Hindi, wala samantalan, ha? Tubig! Pamaypay! Pamaypay po! Patawag nga ng medic! Dala ng matinding bugso ng damdamin, nawalan ng malay si Nanay Yolanda. Nay! Ma! Nay! Ang sanay selebrasyon ng kasiyahan, biglang napalitan ng takot at kaba. Gising ba si Nay? Gising siya? Gising. Ano? Nay! Nay! Okay lang kayo? Nay? Hinga lang kayo, Nay! Okay lang. Nakating kayo? Ha? Pedicab lang yan, Nay. Tulong lang namin sa inyo, Nay. Ngayon lang nangyari ito sa aming programa. Tayo ng ano? Bro, may kagalaw, galaw-galaw. Ama. Galaw-galaw. Ano ka, tita? Nay. Tara, dali natin. Ano ba si tito? Kargayin natin. Yung may dito! Aminado akong kinabahan ako sa mga sandaling iyon. Kasabay ng paghingi ng tulong, napabulong na lang din ako ng dasal na sana'y walang anumang kapahamakan na mangyari kay Nanay Yolanda. Tara, dali natin. Nay! Okay lang kayo? Nay! Sa tagal-tagal ngayon lang talaga. Ha? Puro hirap ang nadinanas namin magkakapatid sa mga anak ko. Natutuwa lang talaga ako sa nangyari dahil yung anak ko napili. Relax lang, Nay, ha? Nandito kami. Okay lang, Nay, ha? Painumin mo, ate. Ang gusto lang naman namin, tulungan si Pete tsaka yung pamilya ninyo, eh. Ha? Maging malakas ka kasi kailangan ka pa ng pamilya mo. Ha, Nay? Para matulungan niya kayo. Uy! Si Nanay! Tayo ng ano? Bro, may kagalaw, galaw-galaw. Ama. Patawag nga ng medic! Sobra-sobra ang saya-saya ko talaga ngayong araw na to. Sayaw kayo. Kagad naming binigyan ng karampatang luna si Nanay Yolanda. Ito, mas mahangin. Nay. Inalalayan hanggang sa makabawi ito ng kaunting lakas at may masmasan. Gusto lang namin i-100% sure po na okay po si... Okay, Mate. Nanay. Ano, Mate? Ano nararamdaman? Okay. Nawala yung consciousness niya kanina. Ang lamig ng kamay niya. So medyo worry kami yun. Siguro sa sobrang niya talaga puntuwa. Excited siya sa nangyari. Nang makasigurong nasa maayos na kalagayan na si Nanay Yolanda, amin nang itinuloy ang pagbibigay inspirasyon at pag-asa kay Pete. So Pete, ito yung regalo ng Dear SB para sa iyo at sa pamilya mo. Sobrang saya ng nanay mo kanina. Pati ako medyo natakot na dahil kala ko ano mangyari. Pero buti na lang nasa maayos na kalagayan na siya ngayon. Pero ikaw, anong nararamdaman mo? Masaya naman po. Masaya ka ba? Masaya po. Opo. Yan pa lang yung unang regalo ng Dear SB. Dahil may regalo ang Dear SB para sa buong pamilya nyo. Meron akong regalong mga grocery package para sa buong pamilya. At para lubos na makatulong sa paghahanap buhay ni Pete,
karagdagang kabuhayan package ang inihanda namin sa kanyang pamilya. Hindi pa tapos yan. Meron din kasamang mga front row na mga products yan. Narinig mo na yung front row? Ito yung kumpanya ko. Dito kami nagbebenta ng mga iba't ibang health and beauty products na pwede mong gawing negosyo at pwede mong gawing negosyo ng kapatid mo at ng mami mo. At para makatulong kay Pete sa kanyang pag-aaral, At dahil napabilib mo ko, dahil nagsisipag ka habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, para lalo kang ganahan mag-aral, may regalo ako sa iyong bagong cellphone. At bagong laptop para sa'yo. Okay ba yun? Salamat po. Ha? Opo. Ito, bagong laptop para sa'yo. Oh, okay ka lang, ha? Maraming salamat po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagong cellphone. Hindi lang cellphone, may bago ka pang laptop para magamit mo sa pag-aaral mo. Alam ko, graduating ka na, magka-college ka na, tapos nagtatrabaho ka, magagamit mo to sa pag-aaral mo, kapag-research ka, mas marami ka matutunan. Maraming salamat po. pero hindi pa riyan nagtatapos ang kasiyahan para kay Pete. Siyempre, andito ka sa Dear SB. Bago ko umalis, may isa pa akong pabaon para sa'yo at sa buong pamilya mo. Pero hindi ko na muna sasabihin sa nanay mo kasi baka magulat siya. Sa'yo ko na lang ibubulong. Okay? May bibigay pa ako sa iyong... Ha? Okay ba yun? Ha? Malaking tulong na po yun. Ha? Mga binigay mo po, Kuya SB, mapapangako po gagraduate po ako ngayong taon. Gagraduate ka, ha? O sige, abangan kita, ha? Garal ka na mabuti at nandito lang si Kuya SB para sa'yo at sa buong pamilya mo. Okay? Opo. Maraming salamat po. Naway ang tulong na naihatid ko kay Pete at Nanay Yolanda ay magsilbing inspirasyon para mas lalo pa nilang pagbutihin sa buhay. Nagtapos man ang kabanata ng buhay niya sa pagkayod sa Riles, simula naman ito ng panibagong yugto para sa binata. Isang panibagong araw at pag-asa na balang araw makakaahon din sila sa kahirapan. May bibigay pa ako sa iyong... Ha? Okay ba yun? Ha? Muli, ako po si SB, Sam Versosa. Samahan mo ako mamaya, ha? Bigay tayo ng mga tulong. Okay lang ba? Okay lang po. Ito, personal na tulong namin mula sa programa ng Dear SB. Sige, salamat. Welcome. At ito ang Dear SB. Tayo ngayon sa Bimapa sa may Santa Mesa dahil ito mga batang mamimit natin nagtatrabaho sila sa murang edad. Ano binibenta ninyo? Lumpia po. Daming sili Crunchy. Kilala ko po yung mga apo ninyong mga masisipag. Si Rom tsaka si Julia. Kasama namin na Dear SB. Merong munting sorpresa sa inyo.